Mga kababayan, sa usaping BSKE ngayon, sino ba dapat ang mamamayani dito? Yung nagpatupad ng batas, Kongreso, Senado, Presidente ng Pilipinas o ang Korte Suprema? Ayan po ang ating tatalakayin. Mga kababayan, pag-usapan muna natin kasi kung sino ba dapat ang masusunod. Alam niyo kaya nagkakaroon po ng delay-delayan kasi meron po kanya-kanyang desisyon, no, bago mapunta ito sa itaas. Ngayon, sino ba ang nasa itaas? Sino ba ang pinakamataas pagdating po sa usapin na sa paggawa ng batas? No? Siyempre meron pong pagkakaiba yan. Presidente, Korte Suprema, at yung legislature, yung legislative or yung gumagawa ng batas. Okay, ano ba ang pagkakaiba ng Korte Suprema at yung gumagawa ng batas sa Kongreso at Senado? Alam niyo po, ang Senado or Congress, no, sa lower house muna yan kasi doon na pinapasok yung mga panukala batas, no, magkakaroon po sila ng siyempre mga debate, magbubuo ng body yan at magkakaroon ng mga sesyon para yung isinulong na batas, kung ito ba ay naaayon, siyempre maaaprubahan po yan. So ang gumagawa ng batas ay iba sa nagdidesisyon kung ito ba ay kumbaga consistent no? Ayan po yung trabaho ng Korte Suprema. Halimbawa po meron na pong nagawang batas at ito po ay naaprubahan at pinirmahan ng presidente. No, diyan na po papasok ang Korte Suprema. Titignan po nila kung yung bang naisulong na batas. Sabi ko nga kung ito ba ay consistent at hindi lalabas or merong lalabaging batas kasi ano po yan parang trade. Puro Republic Act po yan. Napakarami na pong Republic Act. So, ang ibig sabihin ang dapat na sinusulong na batas palagi ay makatarungan at palaging sa ikabubuti. Hindi po yung batas na merong masasaklawan or mababypass or yung kumbaga malalabag na mga naunang Republic Act. Ngayon naman kung merong magtatanong, sino pala ang pinakamataas, ang Presidente ng Pilipinas o ang Korte Suprema? Pareho po yung mataas. No? Pero sa magkaiba, ang Presidente ng Pilipinas po ay siya po ang pinakamataas sa executive branches. Ayan. No, mga sangay ng gobyerno. Ayan. Ang Korte Suprema naman ay siya ang pinakamataas pagdating sa judicial branches. Ganun pa man, nasa ilalim pa rin ng Korte Suprema ang Presidente ng Pilipinas kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga pagdidesisyon. No? Halimbawa, ito na ang ating pinag-uusapan natin ngayon. Kaya maaaring nadidelay kasi baka magkamali na naman ang Presidente sa kanyang desisyon at maituring na namang unconstitutional. So pagdating sa usaping judicial, mataas po ang Korte Suprema. Ulitin ko, mataas ang Presidente ng Pilipinas sa executive branches. Pero sa usaping judicial, batas ay ang Korte Suprema. At alam niyo mga kababayan, yung nakaraang BSKE nga na declare ng Korte Suprema na unconstitutional ay sabi nga dapat daw ay china-challenge sa korte. Dapat ay sasailalim yan ng korte kasi nga unconstitutional. Pero bakit hindi po nangyari yon? No, maaaring mga dahilan kasi nga siyempre natuloy yung BSKE noong 2023 Pumayag na Pinayaan na lang ng SC na matuloy yung pag-postpone. Kaya lang kumbaga sige ituloy nyo na lang yan tapos pero hanggang 2025 lang. 'Di ba? Parang nagkaroon ng kontra
Pero dapat, nanaig pa rin dito yung Korte Suprema. Kaya lang kasi kung icha-challenge nga yun 'no, sa korte, panibagong ano na naman, marami na namang proseso niyan. Maaantala kasi nandiyan na yung, DSKE, magkakaroon na naman ng problema. Imbis na matutuloy yan baka lalo pang magkagulo. So, tinitingnan din nila yung sitwasyon, Kaya dapat itong mga gumagawa ng mga batas, bago nila desisyonin yan sa, lower house, bago mapunta sa, ah, bicameral 'no, BICAM, dapat smooth na, kumbaga pulido yung batas na ginawa. Kaya ang nangyayari, ganyan, postpone, postpone. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, bakit lagi na lang itong, BSKE ang napo-postpone 'no? Laging, nandiyan sa mga, ah, hindi nawawala pagdating sa mga debate sa Kongreso at, Senado, kahit marami naman dapat din nga ipatupad na batas. 'Di ba, maraming dapat na baguhin na batas, hindi lang yang BSKE na 'yan 'no. Unang-una yung BSKE na 'yan, napakalaki pong, pondo 'pag 'yan po ay gagawin na. Kasi nga po ay, nagagamit itong mga, ano man sabihin, wag po kayong magagalit sa akin. Kumbaga, siyempre yung mga, congressman, sila yung, nakaka-under sa local government, city, barangay, alam niyo po yung ibig kong sabihin, 'no. Gano'n pa man, sa huli, ito na kasi yung, ating, palagi na or yung paulit-ulit, sinasabi nga nilang paulit-ulit na lang yung inyong mga content, okey lang po yun kasi hindi pa naman po, ganap, At kumbaga kaya tayo nagta-topic ng mga ganito, marami kasing botante, milyon po ang mga botante at, nasa daang libo o nasa 300,000 ang mga barangay official dito sa Pilipinas. Yung iba diyan updated 'no, yung iba hindi updated, nakikibalita lang din. Kaya tayo merong ganitong mga content nang sa gano'n ay, kumbaga napa-practice niyo kung paano mag-analyze ng mga sitwasyon 'no. Sasabihin ng iba, panay lang kayo hula, panay lang kayo hula. Yung panahon nga hinuhulaan, minsan tama, minsan hindi. Eto pa kaya na talaga namang, mainit na pinag-uusapan. Kasi nakatutok ang, sambayan ng Pilipino dito, kung ano na ba, marami na nga pong naiinis, "Ano ba 'yan, hindi na lang i-declare kung, ide-declare na, ituloy ng 2025. Yung iba nga nagsasabi walang problema kahit ituloy na 'yan ng 2025 o 2026. Meron nga nag-comment, barangay official, "Sa'kin okey lang 'yan kahit alin diyan." 'No, ang matakot yung walang ginawa. Siyempre yung nag-comment nun alam niya sa sarili niya na malakas siya kasi nagtatrabaho siya ng maayos. So, sa huli 'no, ang mamamayani pa rin po dito yung, sasabihin ng, presidente or yung kanyang magiging desisyon pagdating dito sa kanyang, kung pipirmahan niya na ba yung, panukalang batas. Kaya lang sa nangyayari kasi ngayon ay, lumilipas na yung araw at papunta na ito sa, lapse in tulo na, 'no. So, nagiging 50-50 'no. 50-50 po tayo. Pupuwedeng November na 2, 2026 or, babalik tayo sa December 1, 2025. At, sa tingin ko naman ay, sa tingin ko hahayaan na ito ng Korte Suprema na kumbaga, okey sige, okey na yang, November 2, 2026 na yan kasi nga, ginawa niyo ng, sinaayos niyo na yung termino. Tinawag niyo na itong term setting bill at, kaya nga, fixed term na 'no, every 4 years na, 3 beses. Kumbaga ang maximum ay 12 years 'no. Ito na yung kumbaga yung, pinakamagandang, desisyon ng mga mambabatas at muling hindi na mababali sa mga susunod. Dire-diretso na yan. May depende pa ba? Sa tingin ko, wala na. Ito na yon, fixed term setting bill. Kahit kung mag-uumpisa yan sa November 2, 2026, sana maging, tuloy-tuloy na at, wala nang maging, maraming, postpone na yan. Kasi, sana naman yung mga mambabatas, yung kapangyarihan ay, wag naman kasing, lumalampas yung kanilang mga, kapangyarihan sa batas. Kaya nagiging tuloy unconstitutional,
'Di ba nandiyan yung Korte Suprema, nakamasid lang 'yan. Kumbaga, pati tuloy yung presidente ng Pilipinas diyan, mamaya hindi na-review, minsan may gano'n kahit matalino ang tao, kapag sa tingin niya ay pinasa ng, Kongreso at Senado, siyempre iisipin niya, okey na 'yan, pinasa nila 'yan, 'di okey 'yan. Yun pala hindi na-review, unconstitutional pala. Yung palang pagpo-postpone ay hindi pala naaayon sa batas. Sa sitwasyon naman po kasi ng mga bagong na-elect noong 2023 ay napaka-unfair naman po kasi yun, yung mga bagong elect noong 2023. Although alam nila na aware sila na magkakaroon po ng eleksyon ng 2025 na nga kasi yung AC ruling na no? 2022, 23, 24, 25 yun na kasi schedule Tapos nga, naging 2023, yun nga yung tinawag na unconstitutional. So, unfair yun. Kaya siguro, hinabol din ng mga mambabatas at ng Senado na, sige, iurong na lang natin para sa gayon ay bumalik sa maayos na termino ng mga barangay officials. So, ayan po yung ating tinalakay sa inyo ngayon. Sana po ay kahit paano nagdulot ng konting linaw, hindi man sobrang galing ng ating pinapaliwanag dahil ako po ay hindi naman po abogado. No? Kaya ako lang din ipapaliwanag sa inyo to. Minsan bumabase lang din tayo sa balita at nagbabasa ng konti para kahit paano meron tayong alam ng konti lang sa batas. At siyempre habang tumatagal yan, lalawig yan. At siyempre mga susunod natin nga babagi sa inyo, naaayon na rin sa batas. So ayan po, ay nga natin magtatapos na po tayo. Panawagan ko lang din sa mga barangay officials dyan. Ano po, yung mga may planong kumandidato, ipagpakilala na po kayo. Siyempre, sa maayos na pamaraan, sa naaayon sa batas, yung mga kumbaga, yung mga resolusyon, yung mga plataforma, diba? At yun namang mga nakaupo na, yung mga na-extend, hindi nyo naman po kasalanan. Wala naman kayong kasalanan. Kung na-extend man kayo, no? Tapos, na-extend, tapos nanalo pa rin. Nagkagano'n yun kasi maganda yung trabaho. At kung maaaring hindi ma-re-elect, may pagkukulang. Pero hindi pa naman po huli ang lahat. Kumbaga, laging hindi basihan kung minsan yung simula Diba? Ang maganda palagi din yung huli. Andun palagi. Kumbaga, pwede pang bumawi. Diba? So, mga ka-hunters, mga kababayan, hanggang dito na lang. Humahaba na kasi gusto ko lang naman talaga mag-express sa inyo. Ako po ay nasa gitna lang palagi. No? Kung 2025 yan, 2026, hindi ko naman po hawak yan. Hindi naman natin hawak. Kasi meron ng mga mambabatas, may presidente, at meron po Korte Suprema kung ano man ang kahinatnan yan, andun pa rin tayo pero meron pa rin po tayong boses. Kaya i-boses nyo na dito sa comment section. Tapos yung mga baguhan dito, share yung video at mag-subscribe po kayo at yung mga lagi po nakatutok dito. Abay, maraming salamat po sa inyo. At sa pag-uunawa, minsan kahit hindi maganda yung comment, nagpapasalamat pa rin tayo. No? Pero bisa naman pong masyadong mapang-judge. Bawal po yan. Wala po sa batas yan ng doon na bawal po ang mag-judge. Tandaan yan. Wala po sa batas ng libre. Okay? Alisin nyo na ho yan. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. God bless us all.